Okay. So, while growing, ito po talagang tumatak sa akin, nakikita ko po ito. At in fact, even mga ibang Kristiyano talagang pinaniniwalaan po ito. I remember, I think I was 7 or 8, no, upon attending one of the Bible Sunday school, no, where we were invited sa isang church. Siyempre mga bata po kami, pinaupo kami doon, separated doon sa mga being separated from our parents kasi na-invite din sila dun sa isang church na ito. Hindi ko na po papangalanan. At may pastor doon, nag-preach siya. Pero kami mga bata inihiwalay. We were being invited dun sa likod ng church na may maliit na lugar doon. Nagkaroon ng Sunday school. So nagkataon naman na nung na-invite kami, ang topic nila yung kung namatay ang tao, yan yung haharap daw sa hukuman ng Panginoon. Pero syempre, they presented it in a way na maiintindihan ng mga bata. Imagine mo, 8 taon, 7 taon lang kami. So, talagang mahihirapan na kaming unawain yan. Pero ang tumatak po sa akin, babae po yun nagsalita. Teenager din po siya na babae. Kanyang sabi niya, yung pag namatay daw ang isang tao, haharap sa hukuman ng Panginoong Hesukristo, totoo naman po yun, naniniwala ako doon. Pero ang paliwanag niya, right after death, pag namatay daw, haharap ka doon at titignan kung nakasulat yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay at meron parang sinihan, no? Malaking projector daw na papakita ron yung mga gawa mo, papakita ron yung mga kung ano yung mga pinaggagawa mo din sa lupa, mga ganun-ganun. Alam mo na yun, di ba yung mga projector? Parang flashback, throwback, ganun. Pero naka-video ka, makikita raw. Talagang tumatak sa akin yan, bilang bata ba naman nasabihan na ganun. So, pag ako nakakagawa ng kasalanan nung ako'y maliit, maalala ko yan, siyempre kahit pa paano pipitik ang takot na sasabihin mo, bakit ganun ang gagawin ko kung gagawa pala ako ng masama, yan ang kahihinatnan ko. Ako ay papakita rin yung mga ginawa ko, mga ganyan, lahat daw parang detalyado. Ang tagal ko inisip yan. Not until makilala ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko, na nasave na ako, mahal ako ng Panginoon, at lalo na nung tinanggap ko yung aral ng full grace. Ngayon, nakalagay lang po sa Bible, pag namatay ang isang tao, pag tumanggap kay Christ as Lord and Savior, diretso po siya sa langit. While on the other hand, pag nireject mo naman yung finished work niya, sa impyerno ka. Di ba? Ganun lang po yun, dalawa lang pupuntahan. Wala na po yung parang sinihan na iroroll yun doon yung mga ginawa mo mula bata ka hanggang araw ng kamatayan, pagsapit na kamatayan mo. Nakadetalye doon, it's a waste of time. Imaginein mo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mag-aaksaya ng panahon doon. Hindi po yata tama yun, di ba? Hindi ako naniniwala po doon. Noon nakilala ko na yung truth. Sabi niya, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Maliwanag ang truth si Jesus. Diba? So, kung meron pa kayong mga ganyan na kaisipan, naniniwala ako nasa bandage pa po kayo. Dahil kung Kristiyano ka na, ang merong judgment sa Bible, kung Kristiyano ka na, may judgment pa rin tayo. Pero ito yung Bema Seat of Christ, wherein huhusgahan ka kung paano ka nabuhay dito sa lupa at kung may mga maganda ka nagawa, mga puntos, ikaw ay bibigyan ni Jesus ng reward. Hanggang doon lang po ang binabanggit ng Biblia. Pero wala siyang binabanggit na parang sinihan, irorolyo. It's a waste of time. Hindi po gagawin ng Panginoon yan. Tapos, ano pang tawag dito? Yung mga unbelievers naman po, dahil sila, nireject nila yung gospel of Jesus Christ, yung finished work ni Christ, talagang wala nang matitira sa kanila kung paano sila maliligtas sapagkat inireject nila si Christ. Pag namatay sila ngayon, church age, dire-diretso na sila sa Hades, waiting for that great day. Para sa kanila faithful great day nila para itapon na sila doon sa Gehenna. Yun po yung ganun lang, wala na yung rolyo-rolyo. But to show you yung mga, yung mga kahinaan mo, yung mga pagkakamali mo, hindi gagawin. Kasi nakalagay po sa Bible, sa Book of Hebrews, kung hindi po ako naman nagkakamali, sabi niya ngayon, and lahat ng mga sins natin na-erase na at kinalimutan niya na. Okay? At that one is striking verse is talagang kung ito ay yung titignang mabuti,
Magi-strike yan sa'yo at lalaya ka. No? Hindi ka na magpapaalipin pa sa takot, sa mga maling paniniwala na kinalakihan natin. Imaginin mo, in-invite kami roon. Pagkatapos pag-uwi ko, ay ganun palang mangyayari, ganun. O syempre, tumimo yan sa isipan ko. Yun ang tinuturo. Ibig sabihin, kung tinuturo sa aming mga bata ganun din ang tinuturo nila doon sa mga malalaking members nila. So it's so sad, no? Dahil hindi nila na-magnify yung ginawa na ni Christ sa kanila, na pinalaya na nga sila. Kaya wala nang mga kailangan pang proyekto. Ano yan, sinihan? Di ba? O parang sinihan. Yan ang banggit nung, as I remember, yan ang banggit nung babae doon sa Sunday school na yan, na parang sinihan siya. Malaki yun. Malaki. Nakabay projector ka pa niya. Wow. So sad. Pero masaya rin kasi nakita natin yung truth nung tanggapin natin yung truth ng Bible. Sa Bible, simple lang. Pag namatay po ang tao na tumanggap kay Kristo, automatic paggising mo, kasi pag namatay ka, parang ka matutulog. Then pagmulat mo ng mga mata mo, kasama mo na si Jesus. Pinakamasarap yun. Sweet. Kaya ang isang totoong mananampalataya, hindi dapat natatakot sa araw ng kanyang kamatayan. Pero kung mas maganda naman, hopefully, sana all, at na tayo lahat ng rapture. No? Dahil ito, pagdating ng Panginoong Jesus dito sa rapture nga, dadagitin niya na lahat ng believers niya. Lahat ng mga naglagak sa Kanya ng pananampalataya doon sa Kanyang tinapos na gawa sa cross. Dadagitin niya na tayo. Pero hanggang ngayon, pag naalala ko yun, hindi ko lang alam kasi umalis na po yung church na yan dito sa malapit sa amin. Hindi ko po alam saan sila nagpunta. Baka kung meron pa sila mga Sunday school class na mga ganyan sa mga bata, baka ganun pa rin tinuturo. I'm hoping na makita nila yung truth dahil ang truth lamang ang magpapalaya sa atin. So marami pong salamat sa pagkinig. Jesus truly loves us all.